Treasure Hunting Weekend, mga katiyats. Kami ngayon ay bumisita sa isang tulay kung saan meron itong history of buried treasures. Well, dalawang treasure hunter ang nagsabi sa akin ito. Isa yung matanda na isang professor sa isang state university na dating treasure hunter. At isa rin ay new generation, sabihin natin, kasing edad ko na treasure hunter na taga Bohol si Pasilan ang apelyido, na nagsabi rin sa akin na itong tulay na ito ay merong nakabaon sa footing nito na ang nilalagyan ay mga bariles or barrels. Kaya ito binisita ko at nagkataon na nag-repair o nag-renovate. Nirenovate ang tulay, dinagdagan ng mga poste. So, maganda ito kapag lalo na nasa footing At yung unang mga poste diyan na kanilang gagawin, gamit ito. Ito yung malaking drill bit, di ba? Barena ito, pang barena ng itong lalagyan ng poste. Ayan, no? Mas malaki pa yan sa bariles na standard. Estimate ko ang diametro nito ay nasa 2.5 feet ang diametro nito. So halos 1 meter ang diametro nito, halos 1 meter. Kaya mas malaki siya sa bariles. Ngayon meron kasing kwento dito, ngayon lang kasi ngayon ongoing pang paggawa ng tulay. Merong kwento na sinabi ng mga operator ng pagbarena na meron daw sila natamaan na mga bariles na luma. Siyempre, alangan naman na sabihin mo kaagad na treasure yon, di ba? Ang problema kasi nasa tubig, hindi nila nakikita kung ano ang laman noon. Nasira yung bariles dahil kinalawang na, di ba? At sigurado, nandun lang yung item, kung ano man ang laman, ay nandoon lang sa ilalim ng tubig sa river. Kaya ito, tingnan natin yung tapos na nilang binuhusan na binarina. Tapos dito daw yung natamaan, no? Itong dito. Ito, ayan. So, merong dalawa dyan, ayan, no? Dalawang magkatabi na nabuhusan na. Meron na tong footing. At dito raw natamaan yung mga lumang barilis Kaya sana kung may alam sa history yung operator, no, sayang. Dapat pasisid muna, patingnan kung ano yung laman ng bariles na nasira ng barina. Natamaan ng drill bit Ang maganda kasi niyan ay may history nga na ibinaon sa noon kasing World War II ay footbridge pa ito. Kaya diyan daw sa unang poste ang ibinaon. So ito yung estimated na lugar kung nasaan yung poste ng footbridge na luma. Kahoy yung ano noon, di ba? Kahoy yung mga tulay noon. Kaya pwede yung natamaan ng mga old na barrels or bariles. Pwedeng may nakalagay yun kasi meron ngang history na merong ibinaon. At dito rin na lugar, itong spot dito na natamaan ng barena. Kaya ginawan ko ng video ito para makita ng mga katiats natin na meron talagang mga treasure in the footbridge or
treasure in the bridge. At karamihan ng mga treasure nito ay ibinaon nila sa footing. Lalo na yung mga tulay na gawa sa bakal na World War II. Yun yung nilalagyan nila. At marami pa ngayon ang nag-survive ng ganyang mga tulay na World War II. So sa pinakaunang poste, kung papunta ka ba ng north o papuntang pabalik, yung mga pinakaunang poste, ang problema diyan, 4 na poste yan, di ba? Dalawa yung papuntang unahan at yung pabalik, dalawa rin yung naunang poste. So, kailangan ng magandang detector at locator para malocate kung saan bang poste naroon yung item. So, ito tingnan natin, meron pa nagbarena doon sa unahan, sa pinakauna rin. Kung galing ka doon, yun din ang pinakauna na poste. So, ito, binabarena nila ngayon, no? Ang maganda diyan kung masama yung ano, no, yung barita diyan sa ano, sa drill bit. Ipagbukas ng drill bit baka may kasama, kaya tingnan ng mabuti ang mga ano, yung lupa kung baka may masama na laman ng bariles. Hindi natin alam kung coins o gold bar. Karamihan kasi nang nilagay sa mga bariles ay mga silver coins at itong copper coins at silver. Pero may halaga siya kasi nga lumang mga coins. Kaya kung coins ang laman ay mukhang hindi na maano eh. Kasi magkulay lupa na rin yun. Baka hindi makita ng operator. Pero kapag ginto, kahit ilang taon kasi na nakabaon ng ginto, dilaw pa rin yan. Kumikinang, kaya madaling makita ang ginto. So ayan, okay, so balikan natin tong napakalaking river na to. Ayan, so sa unahan nito ang ano, merong yung proyekto kanina na pag-repair o renovation ng tulay kasi marupok na ang tulay. Ngayon, sigurado ako na hindi alam ng mga nag-operate dyan kasi taga ibang lugar yan eh, na merong history ng nakabaon na treasure dyan. Ayun yung barena, oh. Nagbabarena pa ng 2 poste na lang yata ang kulang dito. Kaya kung ibibigay talaga yan ng tagabantay at ng Panginoon, kapag ibigay yan ay matamaan talaga yung nakabaon dyan na bariles. Bariles eh. So, karamihan ng laman ng bariles ay old coins. Pero may mga halagaan na coins yun. Silver coins at copper coins. At minsan may mga halong mga jewelries. Okay, so anong masasabi niyo dito mga ka-TH? Meron ba kayong alam tungkol sa tulay na ito? Well, sa mga taga Surigao ay konti lang din ang nakakaalam nito. 2 lang sa nakilala kong mga treasure hunter may alam ng na merong nakabaon dito sa panahon ng Hapon. Ayan, no? Ganda sana kung merong mag-guide sa operator, no, na patamaan mo muna dito. Ganda sana. Kasi meron ng malaking barina, di ba? Meron ng drilling. Ang kulang na lang talaga dyan sa kanila ay merong mag-locate. Sideline lang, di ba? I-locate kung nasaan. Kasi dyan lang talaga yan malapit. Kaya maganda sana kung matamaan nila para marami ang yayaman ngayon.
Ayan, no? So napakagandang history ng treasure na pwedeng matsambahan na makuha kasi nga merong ekwipo. Pero hindi ako nagsasabi na nag-treasurant itong mga to eh. Talaga sigurong nag-repair lang kasi widening, medyo nilaparan nila yung tulay. Atin lang binigyan ito ng reaksyon at suggestion na tingnan nyo dyan yung lupa na nandyan sa dulo ng barina. Yung naahon na lupa ay kailangan tingnan konti, baka merong mga coins na nakasama dyan, mga old coins. Alright, so ako'y magpaalam na mga katiyats. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel sa mga bago pa lamang. At sa lahat ng aking avid followers, shout out sa lahat. Ingat kayo at sana swertihin kayo sa inyong paghahanap ng Yamashita Treasures. Hanggang sa muli, paalam.